Nandito po tayo at mababautismuhan si Nixon, anong apelyido? Beltran. Beltran. Nixon Beltran. Siya ay nagdesisyon ng mailibing yung kanyang dating pagkatao. Amen. Yan. Siya ang pasimula ng pagbabago ng buo niyang pamilya. Amen. Kasi mauna siya makikitang magbago, susunod na yung kanyang pamilya. Ngayon, bago ka namin bautismuhan, kailangan mo marinig yung turo, pasikot-sikot sa bautismo. Hindi siya basta-basta na nag-desisyon ka, kasabak ka kagad. Kailangan mo maunawaan. Kailangan mo siya maunawaan. Kasi ang bautismo, pag oras na sumablay yan, lalabas na peki yan. Lalabas siyang peki. Hindi mo naman talaga na seryoso. Ibig sabihin, hindi mo siya naunawaan talaga. Ngayon, kailangan ng pagpapaunawa sa'yo. Ito yun, yung gagawin natin. Pa natin sa Roma. Roma 6:4. Okay? Habang hinahanap mo, manalangin ako. Amang Diyos na banal, dakila sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito na muli binigyan nyo kami ng isang kaluluwa na i-assist. Isa pong pribilehiyo na maging kasangkapan kami ng kaligtasan ng taong ito, O Diyos. Handa po kami ipakilala ang Panginoong Hesus sa Kanya at handa kaming magpaunawa sa Kanya ng inyong pong banal na sila tungkol sa bautismo. Amang Diyos, buksan niyo po ang Kanyang kaisipan, ang Kanyang puso, ang Kanyang maririnig ngayon ay tunay niyang maunawaan. Salamat po. Hallelujah. Wala pong maging hadlang sa aming gagawain. Amang Diyos, tunay na makalaya ang taong ito sa kasalanan ng mundong ito sa Kanyang dating pagkatao. Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoon Yeshua, I decree and declare, ito na po ang simula ng Kanyang buhay Kristiyano. Salamat po. Ito pong aking dalangin, ang nagkakaisa po namin panalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Yeshua. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Roma 6:4. Sabi diyan, sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing. Ayan, ang bautismo, ikon siya, paglilibing ng dati mong pagkatao. Hindi ibig sabihin namatay na at nalibing. Yung physical, hindi yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan, yung dati mong pagkatao, namatay na, nalibing na. Yan ang gagawin natin yun. Ililibing natin yung dati mong pagkatao sa pamagitan ng bautismo. Ang bautismo kasi deklarasyon yan ng pagtalikod mo sa kasalanan. Pangako mo yan sa Diyos na tatalikuran mo na yung kasalanan. Yan. Sa makatwid tayo namatay na at nalibing. Nakasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Okay? Mateo 3:13-17. Mateo. Mateo 3. Mateo 3:13. 13. Okay. Sabi diyan, ito yung kwan, yung binatusman si Jesus Christ. Ito yung nagpapatunay na ang bautismo ay hindi sanggol. Ito nagpapatunay na ang bautismo talagang malaki na. Si Kristo nung binautismo siya, 30 years old. Yan, basahin natin. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, and kung baby pa yan si Jesus Christ, Juan, hindi pa kayang kausapin, di ba? Nakakausap ni Juan si Jesus Christ dito sa tagpong ito. Ibig sabihin, malaki na talaga siya. Hindi ibig sabihin, peke yung bautismo natin dati. Yung baby tayo. Dinesisyonan ng magulang natin yung bautismo natin. Sila ang nagdesisyon. Katoliko ka. Di ba? Pero ngayon,
ikaw mismo ang nagdesisyon, gusto kong maging Kristiyano. Nakukuha. Upang magpabautismo kay Juan 14, ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit sumagot si Jesus. Alam niyo kung bakit sinabi ni Kristo na ako dapat ang pabautismo? Kasi alam sinabi ni Juan na ako dapat ang pabautismo. Kasi alam ni Juan na siya ang talagang may nagawang kasalanan. Si Kristo malinis na malinis. Bumaba si Kristo para tuparin ang lahat ng kautusan. At isa yan sa kautusan yung magpa-bautismo. At yan rin na inutos niya, di ba? Nung umakyat siya sa langit, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Nakukuha. Ayan. Pero, kahit wala siyang kasalanan, kailangan niyang gumanap. Kaya ginanap niya. Kalooban ng Diyos na maganap niya lahat ng nakukuha natin. Kasi lahat ng hindi natin nagawa, nakautusan at nakamatayan natin yun. Pero nagsisikap tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Tatakpan ng ginawa ni Kristo. Nakuha. Ano yung nakapako dun sa nakatabi ni Kristo. Hindi naman nabautismuhan yun. Nakuha. Hindi na bautismuhan. Pero ginanap ni Jesus Christ yung bautismo. O yun, kaya niyang takpan yung hindi nagawa nung nakapako na yun. Nakukuha. Okay. Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag si Juan, na mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati na dumapo sa kanya. At sa isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi, nilob din ng Diyos na ito ay makita natin, maganap at maisulat at mabasa natin yun. Kasi yan yung sequence. Pagkalubog mo, pagkaahon, malinis na malinis ka niyan, kasunod niyan, yung pagbaba ng banal na santo. Kung sineryoso mo. Nakukuha. Kung sineryoso mo ang pagsisisi, di ba? Sineryoso. Kalikuran ko ng kasalanan. Decided lang talaga. Pabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pag ahon mong ganyan, sabi ka. Ayan, sa Gawa 2:38. Ayan. Gawa 2:38. Ayan, para maunawaan mo. Gawa 2:38. Sige, ubo muna na. Ako sabi ko mag-ito. Gados, 38. Ayan. Pagsisisihan mo yung kasalanan mo. Yan, ito to. Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Hindi sa pangalan ng born again, hindi sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, hindi sa pangalan ng Saksi ni Jehovah, hindi sa pangalan ng Mormon, hindi sa pangalan ng Muslim, o ano pa bang religion yan. Hindi tayo binautismuhan sa religion. Di ba? Hindi sa pangalan ng Katoliko. Sabi sa Bible, bautismuhan kayo sa pangalan ni Jesucristo. Nakuha natin. Kasi kung saan tayo nabautismuhan, yun yung tinanggap nating katuruan. Kunyari, binautismuhan ka sa Katoliko. Tinanggap mo yung katuruan ng Katoliko. Binautismuhan ka sa Iglesia ni Cristo. Tinanggap mo yung katuruan ng Iglesia ni Cristo. Binautismuhan ka sa Saksi ni Jehovah. Tinanggap mo yung katuruan ng Saksi ni Jehovah. Pero ngayon, ang tatanggapin mong bautismo bautismo kay Jesucristo. Ibig sabihin, tinatanggap mo yung katuruan ni Jesucristo. Nakukuha mo. Ayan. Okay. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran
ang inyong kasalanan. Isang sangkap ng bautismo na kailangan mo maganap pag magsisi ng totoo talikuran ng kasalanan. Ngayon, at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Pangalan ni Hesus Kristo ha. Ibig sabihin, tinanggap mo yung katuruan ni Hesus Kristo upang kayo'y patawarin. Makakatanggap ka ng kapatawaran kapag binautismuhan ka. Ngayon, kapag pinatawad ka, malinis ka niyan. Nakukuha mo. Malinis ka niyan. Pag ahon mo niyan, malinis ka. Nagkakaroon ang banal na santong espiritong makapenetrate. Basahin natin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Balik tayo dun sa binasa natin kanina, Mateo. Wag mo nang proclaim. Di ba kanina, pagkaahon ni Jesus Christ, bumaba yung banal na santong Espiritu. Hindi yun, hindi aksidente, hindi maisulat yun. Konektado yan sa Gawa 2:38. Pagkaahon mong ganyan, seryoso talaga ang naseryoso mo. Nagsisi ka talaga. Babautismo ka sa pangalan ni Kristo. Pag ahon mong ganyan, kung talagang naseryoso mo, matik yan. Automatic yan, babasa yung banal santong Espiritu. Nako, kasi malinis ka yan. Kaya hindi sa atin makapasok yung banal santong Espiritu kasi marumi tayo. Nakukuha. Ngayon, sineryoso mo yung pagsisisi. Nakuha, ang kon dyan dapat maging totoo Mapahingal na po. Kaya nga may faking bautismo Nawala lang. Kailangan maging totoo to. Pag nabautismo ka, malinis ka, biglang babang banal sa Santong Espiritu sa'yo. Tandaan mo, imposibleng walang kaloob, wala kang gift na matanggap. Meron at meron yan. Meron at meron yan. Okay. Sa Mateo 3:11. Mateo 3:11. Mateo 3:11. Okay. Andiyan na? Sige. Sabi sa 11, Mateo 3:11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Itong gagawin natin, deklarasyon yan ng pagtalikod mo sa kasalanan. Ayan binabautismo ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. That time, ayan, sino ba nag-bautismo? Si Juan. Si Juan na nagbabautismo dyan. Si Juan na nagbabautismo dyan, hindi pa nakakyat si Kristo sa langit yan. Wala pang baptism of the Holy Spirit yan. Ngayon sa panahon natin ngayon, nakakyat na si Kristo. Ngayon, nandun tayo sa Gawa 2:38. Pwede nang bumaba sa'yo agad-agad ng Holy Spirit. Yun yung bautismo sa Espiritu. Ang mangyayari ngayon, mamamatay yung laman mo. Papatayin yung laman mo. Tapos mabubuhay yung bagong ikaw, yung spiritual na ikaw. Nakukuha mo. Nakukuha. Kaya matatawag ka ng spiritual na tao. Pag tinawag ng spiritual na tao, may kaloob ng espiritu yan. Pwede ka maging ebanghelista, pastor, propeta, teacher, ano pa ba yung apostol. Pwede ka magkaroon ng kaloob na ganyan. Nakukuha. Okay. Sa Lucas 3:8. Lucas 3:8. Ano yun? Lucas 3. Deklarasyon ng pagsisisi. Kanina, yung binasa natin, deklarasyon ng bautismo, deklarasyon ng pagsisisi.
pagkalikod sa kasalanan. Ayan. Ngayon, ano ba ang tunay na pagsisisi? Ayan, Lucas 3:8. Ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. At huwag ninyong sabihing mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Anong tunay na pagsisisi? Kailangan makita sa gawa natin. Hindi sapat yung sinabi mo, nagsisisi na ako, hindi ko nagagawin ko. Pero ginawa mo pa rin, ginawa mo pa rin, ginawa mo pa rin. Hindi tunay na pagsisisi yun. Kailangan pag sinabi mo, tinatalikuran ko ng kasalanan, nagsisisi na ako. Sisikapin mo nang hindi magawa. Nako mo, sisikapin mo nang hindi magawa. Yan, nagsisisi na ako, umiinom ako. Sisikapin mo na yan, na hindi mo na magawa. Nako ko pinagsisiyan ko, nagmumura ko. Marami yung labik, yung bibig ko, kung ano lumalabas na hindi maganda. Sisikapin mo na yan, na hindi. Nako, kasi lilinisin ka na eh. Para kang kunyan eh, pinaliguan ng mabuti. Ngayon, pagkatapos mong paliguan, sisikapin mong hindi maging marumi. Amen. Di ba? Naligo tayo nung umaga. Sa buong magapon, sisikapin nating hindi maging marumi. Pero, narurumihan pa rin tayo, di ba? O kaya maliligo na naman tayo kinabukasan. Ganun ang Kristiyano. Hindi mo sinasadyang maging marumi, pero dahil andyan yung maruming paligid natin, pero magsisisi tayo, magsisisi. Madali na tayong magsisi. Nakuha. Hindi na tayo yung dating pag gumawa ng kasalanan, nag-enjoy pa tayo. Iba na ngayon, pag nakagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo nag-enjoy, nagsisisi ka agad tayo. Eh mali. Hindi ko dapat gagawain yan. Ganon. Eh nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi natin sinasabing mali. Masaya tong gawin. Nakukuha. Okay. Colossus 3:10. Ayan, last. Ito yung pinakalas. Ang tanong, pag nabautismuhan ba tayo, hindi na ba tayo makagawa ng kasalanan? Ang sagot dyan, makakagawa pa rin tayo. Tapos ang sagot dyan, kung nakagawa tayo, kanina sinabi ko na, ang kaibahan, nagsisisi na tayo. Hindi tayo nagbababad sa kasalanan. Basahin natin, Colossus 3:10. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Ngayon huhubarin mo yung dati mong pagkatao ngayon. Nilubog ka sa tubig. Nilibing natin yung dati mong pagkatao. Pag ahon mong ganyan, matino ba na dati mo pang pagkatao ang susuot mo? Hindi na. Yung bagong pagkatao muna ang isusuot mo. Yung pagkatao na may Kristo. Ayan o. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Nako mo. Ibig sabihin, kailangan mong i-maintain yung kalinisan mo. Kailangan pag ahon mo dyan, malinis na malinis ka. Pumasok sa iyong banal na Santong Espiritu. Kailangan mong i-maintain yung pagkalinis sa'yo ng Diyos. Kaya nga, sinasabi dito, sinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago. Okay. Sinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos. Pag patuloy tayo nababago, nagiging kalarawan natin ang Diyos. Hindi kalarawan ni Satanas. Kapag pasama tayo, kalarawan tayo ni Satanas. Pero pag pabago tayo ng pabago, nagiging kalarawan tayo ng Diyos. Sa paanong paraan, sinuot na natin yung bagong pagkatao na patuloy na nababago. Okay.
patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Sa parang yan, lalo natin siyang May. makikilala. Hmm. Kaya kanina kung makinig ka ng preaching, dapat habang tumatagal tayo Kristiyano, nakikilala natin ng Diyos. Amen. Ngayon ang tanong, handa ka na ba talaga magsisi ng iyong kasalanan? Handa ka nang magpaturo? Ay, basahin natin para maunawaan mo. Na pagkatapos ng bautismo, may pagtuturo na magaganap. Baka mamaya. Sa Mateo 28. Kailangan mabasa mo yan. Pagkatapos ng bautismo, may pagtuturo na magaganap. Matthew 28 verse Verse 19. 19. Mateo 28 verse 19. Pagkatapos ng bautismo, para talagang yung, di ba, sinuot ninyo ang bagong pagkataon na patuloy na nababago. Paano mangyari yan? Dapat may magtuturo sa iyo. Pag lumilaw. May magturo. Ayun, anong sagot, anong supporting verse niyan? Ito. Mateo 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Payag ka, gagawin ka naming alagad. Ni Kristo. Ayan. Pag sinabing alagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo. Nakukuha. Baka si Satanas pa rin susundin mo. Hindi na. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos ng bautismo, verse 20, ano? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Sino nagsasalita dyan? Si Kristo. Kaya nga ang tinatanggap natin, katuruan ni Kristo. Hindi katuruan ng Katoliko, born again, saksi ni Jehovah, Iglesia ni Kristo, o ano pa mang religion yan. Hindi katuruan ng religion ng tinanggap natin nung nagpabautismo tayo kay Kristo, kundi katuruan ni Kristo. Kasi ito, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Naunawaan mo, pagkatapos ng bautismo, baka akala mo wala na. Kailangan mo pang turuan. Sumunod kay Kristo. Amen. Para hindi mawalan ng kabuluhan yung bautismo mo. Nakuha mo? Anong ibig ko sabihin para hindi mawalan ng kabuluhan? Pwede tayong itaboy ni Kristo sa pagbabalik mo. Bakit tayo itataboy? Hindi ko kayo kilala sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Ngayon, para hindi tayo maitaboy, kailangan nating turuan. Nakukuha. Sumunod sa inuutos ni Kristo. Mateo 28 verse 19. Nakukuha. O handa ka bang magpaturo? Baka mamaya susuwagin mo si pastor. Malaki ka pa naman. Nakikita mo yan lahat. Ayan, naging handa magpaturo yung mga yan. Nakita mo, si Pastor TV. Nakita mo yun, naging handa sila magpaturo. Nakita mo ang transformation. Glory to God. Hindi naman talaga ako nagpabago dyan, kundi yung katuruan ni Kristo na itinuro ko sa kanila. Ginamit lang akong kasangkapan. Ngayon, susunod ka na. Huling tanong. Ulitin ko yung tanong. Handa ka ba talagang magpaturo? Amen. Yeah. Amen. Oh. Ngayon, wala nang hadlang para hindi siya bautismon. Agree siya. Oh. Kayong mga witness ha, sabi ni Nixon, handa siyang magpaturo. Amen. Oh, hindi ko siya pinilit ha. Baka mamaya lalabas po akong manipulator, hindi. Lumabas sa kanya, handa siyang magpaturo. Nagbigay siya ng access na turuan siya. Amen po. Nakukuha na nasa magandang usapan. Okay. Huwag kang mag-alala. Talagang tuturuan ka ni Pastor.
kung magpapaturo ka. Kasi mahirap turuan ng ayaw magpaturo. Yan ang teamwork natin. Ang teamwork natin, tuturuan kita, magpapaturo ka. Okay, sige. Okay. Tara. Okay. Kaya mo na yung Pastor pastor. Tigi, paano na to? Kaya mo na yung pastor. Kaya mo na yung pastor. Pastor Mike pinalayaan ka. Sabi pa lang si Pastor Mike. Uy, bigyan mo ka pastor. Ay. Pinalayaan. Uy, bakit? Hindi, nakarecord pa rin. Hindi na anong gagawin. Tayo pa ka rin, no?